Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ang tungkol dito sa nangyari nung nakaraan linggo, something. I think is Sunday or Monday na nangyari ito. Matapos ang komosyon sa Antipolo City na kung saan ay binatukan niya yung nagkakariton, mga kaplastic. So, hindi lingid sa kaalaman natin, mga kaplastik, na kamag-anak pala ni Pokwang ito na lumalabas ngayong viral sa social media. Pahayag ni Pokwang ay nagpapasensya na siya sa ginawa ng kapatid niya. Nagsorry ang komedyante si Pokwang para sa kapatid niyang nakuna ng video na nanakit ng isang lalaking nagkakariton sa Antipolo City. Pero may buwelta rin si Pokwang about sa mga politiko na nakikisawsaw sa issue, mga kaplastik. So, nagkakaroon na naman tayo ng politics dito, mga kaplastik. So, maybe na baka mayroong involved na politician ang mga ganitong usapin, mga kaplastik. So wag na natin pahabain. Panoorin muna natin yung nangyari ayon sa balita ng 24 oras. So ano ba ang nangyari? At ano na ngayon ang kalagayan ng mag-ama na pobre na binatukan ng kapatid ni Pokwang, mga kaplastik. So panoorin natin yung video. Barangay San Roque sa Antipolo City nitong Sabado ng gabi. Nakasalubong niya ang isang puting pick-up. Dire-diretso daw ang takbo nito at muntik pang mabangga ang kanyang kasamang anak. Buti na Malamang sa malamang, pag hindi nakainom yan, hindi na natin alam. Mahirap na magsalita. Kasi sabi dito sa statement ng lalaki na binangga daw idiomano ng kariton niya, ay dire-diretso daw yung pickup na parang wala siyang nakikita na may mga nakadaan, nakasalubong sa kalsada. So meaning, gumagawa siya ng gulo. Itong kapatid ni Pokwang, mga kaplastik, na hindi binanggit kung sino itong taon to. Dahil siyempre, publicity. Dahil alam mo naman, kapag mayaman, may karapatang isekreto ang kanilang mga identity. Pero pag mahirap, ganun-ganun na lang i-publish sa social media at sa mainstream. So wala talagang patas na trato sa bansa natin, mga kaplastik. So ituloy natin yung video. City nitong Sabado ng gabi. Nakasalubong niya ang isang puting pick-up. Dire-diretso daw ang takbo nito at muntik pang mabangga ang kanyang kasamang anak. Buti na lang daw at naiiwas niya ito hanggang sa tamaan na raw ng sasakyan ang kanyang kariton. Imagine mo, may bata, no? Natulala Tapos na lang daw hahagingan siya nila. ng hampasin sa ulo at pagbantaan ng driver. Parang hindi niya ako nakikita. Parang yung nagkabanggaan na lang, may bumangga na lang po sa kanya, saka po siya bumaba. Parang na doon siya nabuhayan. Sabi po niya, papatayin niya daw po ako. Tapos babatiin. Kita mo? Ang kanyang anak halos di raw maawat sa pag-iyak, bunsod ng pangyayari. Masakit po yun para sa atin kasi magulang po tayo eh. Kasi parang pinakikita natin sa mga tao na di pinakita mo sa anak mo na hindi mo siya pinatanggol. Ang video ng Di ba? Imagine mo, kita mo sa video kung gaano kaliit yung bata kumpara doon sa pickup na minamaneo ng lalaking ito. What if kung hindi napansin ng pickup driver na nasa kalagitnaan ng kalsada yung bata at nahagingan niya ng gulong? Ano na lang kaya ang mangyayari sa bata? Durog na durog ang katawan niyan, sigurado, 100%. Tapos dire-diretso. Sabi ng biktima, dire-diretso daw ang maneo niya na parang para bagang baliwala sa kanya yung mga dumadaang nakasalubong na kariton o sasakyan man. Diba? Baka ang mali dito is dapat magpakumbaba naman kayo.
Hindi ko mamayaman kayo, may posisyon kayo sa buhay at may connection pala kayo sa pagiging artista ng kapatid mo, ganun-ganun na lang na hambalangin mo yung mga tao na yan. Tandaan mo yung mga binabatukan mong tao. Yan yung bumubuhay sa kapatid mong artista. Dahil hindi naman sisikat yung kapatid mong artista, hindi dahil sa mga ordinaryong Pilipino na humahanga sa kanya. 'Di ba? Can you imagine? Hindi ka makakaranas na makapagmaneho ng pickup kung gaganyanin mo yung mga tao sa paligid mo. 'Di ba? Isang malaking pagkakamali ang ginawa ng driver ng pickup truck, mga kaplastic. Pananakit. Viral na ngayon matapos i-post ng nakasaksi sa insidente. Nag-antay po kami ng mag-asawa mula umaga hanggang tanghali baka mag-sorry. Pero hindi po kasi nag-sorry. Kaya naisipan ko po na i-post na lang. Kung Hindi wala yan. kami doon, baka hindi lang po batok inabot niyan. Nakita Nako. lang niya na nakakamera ko Kaya po yun pumasok. Pero nagbanta pa po yun pagpasok niya. Ayon sa Antipolo So that means na meron siyang armas. Kaya kailangan ma-inspeksyon ng kapulisan na baka mamaya meron siyang baril doon sa sasakyan niya para ma-disarmahan na rin, mga kaplastik. Hindi lang sa pag-revoke ng lisensya ang dapat tignan dito Dapat din revoke din niya yung kanyang armas at the same time yung karapatan niyang humawak ng baril. Kasi may possibility, may pagbabanta So may laban yung lalaking nakakariton. Grave threat, physical injury, pati yung malicious mischief, at the same time yung bata under the bawsi. 'Di ba, mga kaplastik? So patong-patong na kaso dapat yun. Talagang paldong-paldo si kapatid ni Pokwang sa kaso. 'Di ba? Kung ganyang klaseng tao ang nakikita natin sa kalsada, yung mga ganyang klaseng uring driver, dapat talaga tanggalan na talaga ng lisensya yan. Kasi once na sinuspended mo lang ng 90 days yan, maglalaylo lang yan ng mga ilang linggo, meron na naman makakalaban yan sa ibang bagay. At the worst case scenario, baka mamaya balikan niya itong mag-ama. Kasi nga nagbanta babalikan daw niya. Tapos itong mga nasa LTO, 90 days suspension lang ang pinataw. Dahil daw dumadaan daw sa due process. What the hell? Pero pag mahirap, wala nang due process. Diretso kulong agad. Diba? Ganon ang sistema sa Pilipinas, mga kaplastik. Sobrang ganda. Dahil City Police nagpunta kanina sa kanilang tanggapan ang driver ng puting pick-up upang makipag-ayos kay Crispin. Nagsadya rito para humingi ng paumanhin din. Sabi niya ay nagkamali siya. Yung sinapak niya sa video, pumunta naman sa police station para linawin din yung issue na inimbestigahan namin. Ang sabi niya hindi na siya para magsampa pa ng reklamo. Nag-issue Nako po, isang malaking pagkakamali yun na sir, na hindi ka magsasampa ng reklamo. What if na lang kung palamigin yung issue, tapos balikan kayo dyan at matsyempohan kayong walang testigo. So ano na lang mangyayari sa inyong mag-ama? Mauulila na lang yung batang paslit. Di ba? O ako yan, kung ako lang talaga, halimbawa lang. Desidido akong mabigyan ng leksyon yan. Wala sa akin ng kapangyarihan, awa sa mga ganitong sitwasyon. Kung sa North Korea mo gawin yan, may kalalagyan ka. Kahit si Pokwang walang magagawa doon, mga kaplastik. Talagang may kalalagyan sila. Diba? Tapos hindi nagsampa ng kaso. Yan ang masakit Baga, let's say sabihin na nating walang kaalaman sa batas tong biktima. Kaya iniisip na lang niya na abala lang kasi yan Baga, nabigyan na ng suhol Diba sabi nga, eto nga mamaya panorin natin yung opinion ni Pokwang kung paano nila na-settle.
na rin ang Land Transportation Office ng show cause order upang pagpaliwanagin ang driver na nanakit. Pinatawan na rin ang driver ng 90-day suspension habang isinasagawa ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Diba? Yan. Sabi ni Pineapple Labs, doon sa bata, sana mapanood mo uli ito pag may isip ka na. Mag-aral kang mabuti at iayom mo sa kahirapan ang tatay mo. Para wala ng taong maglalait at mangmamaliit sa inyong mag-ama. Ayun. Sana nga ma-recognize ng bata yon kasi alam ng bata yon nangyayari. Kahit napakamurang edad niya at hindi pa ganong ka-matured yung mga kilos at mga sinasabi niya, alam niya sa sarili niya na nasa panganib sila nung araw na yon kaya siya ganon umiyak. 'Di ba? Kaya dapat ipakita niya. Then balang araw, pakyuan niya yung lalaking yon. Dahil taga Antipolo lang pala yun eh. Halos magkalapit lang sila ng lugar eh. Diba? Sabi nga ni Dre Trinidad, hindi na magrereklamo kasi sinabihan nyo na malaking abala pag may hearing at kailangan ng panggastos sa abogado. Diba? Yun eh. Baga, ini-intimidate na mga mayayaman na porket na mababa yung kaalaman ng isang biktima, porket mahirap lang yung tao, yun lagi ang pinangbabato nila sa mga mahihirap eh. Yung sinasabi nilang terminology na abala lang, magkakaroon pa ng hearing sa korte, magkakaroon pa ng malaki ang gastos kasi kukuha ka pa ng abogado, pero lingid sa kaalaman niya, meron naman po tayong tinatawag na Public Attorney's Office. O PAO, in short, na kailangan mo talagang iusad yung kaso. Kasi pag ganyan, para mo na rin tinotolerate na dapat palang mga mahirap ay batok-batukan lang ng mga tarantadong nilalang nito. Diba? So, panoorin natin yung video na opinion ni Pokwang. At doon nyo malalaman mga ka-plastic kung ano yung sinabi niya dito. So, panoorin natin ang video na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang araw ng December 16, unang simbang gabi ng kapwa ko mga Katoliko. Ayan, magandang umaga po. May gusto lang po akong ipahiwatig or malaman yung lahat na totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyotang puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, galing. Paalala lang po na ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Maaaring pong isa kami ng apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan at lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, iha, dadalawin kita ha, wait lang ha, pupunta ang tita po ako dyan, pasensya ka na. Hindi po ako natutuwa at hindi ko po dapat kampihan yung nangyari po doon sa kapatid ko. Hindi naman din po ako kumbaga syempre nanay din naman po ako, pero lagi po natin iisipin na lagi may other side of story. Pero sige po, sa amin na lang po iyon. And humihingi po ako ulit ng kapatawaran dun sa mag-ama. And paalala ko lang din po dun sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng buong pamilya ko. May tinatawag po tayong cyberbullying and cyber libel. No po? May mga and gusto ko muna pasalamatan pala yung mayor namin, Mayor Junjun Inares. Maraming salamat po sa pag-ayos ng problema and pasensya na rin po. Humingi po din po ng paumanhin po sa aming mayor. Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po na hindi naman taga-Antipolo, nakakaloka. Na nag-post pa kayo, sir. Minak, sino kayo? Doon po taga-Bicol kayo eh. Ingat po kayo kasi
Mambabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag dating cyberbullying, sir. Okay? Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Kapatid, isa lang po ang may kasalanan, pero buong mukha na. Yung asam po, yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana, nag-iingat po kayo sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. Again, dun po sa nakaalitan, pasensya na po kayo sa ginawa ng kapatid ko. Maraming salamat po. Una sa lahat mga ka-plastic, bakit kailangan mong humingi ng tawad sa publiko? Ikaw na nga mismo nagsabi na ang kasalanan ni Pedro ay hindi kasalanan ni Juan. Yun ang pinaka most of the top na analogy mo. Pero bakit ikaw ang humihingi ng tawad para sa kapatid mo? Mga ka-plastic. At the same time, dapat ilabas mo yung taong yun. Siya ang magsalita. Siya ang magpaliwanag. May tinatawag tayong odi altera partem, mga ka-plastic. In English, let's hear on the other side. Pero bakit ikaw ang nagpapaliwanag? Di ba? Hindi namin kailangan ng paliwanag mo at hindi namin kailangan ng sorry mo. Di ba? Higit sa lahat, siya ang may kasalanan. Ikaw na nga nagsabi, ang kasalanan ni Pedro ay hindi kasalanan ni Juan. Pero ang pangit doon sa mga sinabi mo ay nag-shoutout ka pa kay Inares, Mayor Inares ng Antipolo, na naareglo mo ang problema between the two. Doon sa nagkakariton at doon sa kapatid mo. So ibig sabihin, nilinis mo na ang kalat ng kapatid mo. O, di ba? Sinagot mo na naman ang kanyang kasalanan. So, syempre, hindi maiiwasan na madama yung pamilya mo at ihalat-hala yung mukha ng mga pamilya mo sa social media. Dahil naglabas ka ng opinion na parang ikaw pa ang humihingi ng tawad para dun sa kapatid mo. So, anong ibig mo sabihin? Diba, mga ka-plastic? Yan. Hindi pwedeng pasensya lang. May kalalagyan yung kapatid mo. May batang involved kung sa anak mo nangyari yon. Diba? Yun na nga yung point of view doon eh. Mga ka-plastic. Ikaw na nga nagsabi. Si Pedro at si Juan ay magkaiba. So hindi kasalanan ni Juan ang kasalanan ni Pedro at hindi rin kasalanan ni Pedro ang kasalanan ni Juan. Pero bakit nakikialam ka? Diba? Yan ang dapat ipanghingi ng paumanhin sa pagkakamali ng kapamilya tatay mo, kapatid. Huwag mong konsintihin dahil lang katugo mo. Kakampihan mo na. Mali ay mali. Let's say, humingi nga siya ng tawad. Pero bakit kailangan niya humingi ng tawad? Siya na nga nagsabi na hindi kasalanan ni Pedro ang kasalanan ni Juan. Hindi kasalanan ni Juan ang kasalanan ni Pedro. O bakit ka humingi ng tawad? Pokwang. Na nga sabi ni Lira, other side of the story. Bagong terminology yun. Sabi nga ni Doc Chrisman, dapat nga matanggalan talaga ng lisensya yung kapatid mong mayabang. Diba? At dahil nasa Pilipinas tayo mga ka-plastic, ang sagot ng LTO doon ay dumadaan tayo sa due process. Ito yun. Saan na ba yun? Ito. May nag-comment dito.
Walang kwenta. Suspended lang. Ano ba yan? Diba? Ito ang reply ng LTO. Magandang araw po, sir. Asahan ninyo na patuloy ang LTO sa mabilis na patas na aksyon. Ang 90 days preventive suspension ay ipinapatupad bilang bahagi ng due process. Habang isinasagawa pa ang investigasyon na may matibay namang ebidensya, which is yung video na lumalabas. Siyempre, ang kakatwiran nila AI na naman. Meron bang AI na napaka-natural yung mga pangyayari? Hindi kayang gawin ng AI yung gano'n. Yan ang hirap sa Pilipinas, mga kaplastik eh. Pag mayaman, just process. Pag mahirap, diretso kulong. Walang question. No question asked. Diba? Sobrang galing ng sistema sa Pilipinas. Tapos investigasyon pa. Kitang-kita naman sa video. Ba't kailangan mong imbestigahan? Holy moly, mga kaplastik. Ayan. Sinasagawa pa po ang investigasyon. Ay nako, mga kaplastik. So yun. Yun ang opinion ni Pokwang, mga kaplastik, about dun sa nangyari sa kanyang kapatid na hindi humihingi ng tawad sa publiko ngayon. Ang gusto lang niya mangyari, makipag-areglo sila in privately at parang walang nangyari. At gaya nga na sinabi ni Pokwang sa video na nagpapasalamat siya kay Mayor Inares na naplansyahan na niya ang gusot sa pangyayaring yon. So that means may nangyaring suhulan. Di ba? May nangyaring arigluhan na hindi natin alam kung bakit umatras yung biktima at hindi na nagsampa ng kaso. Which is, siyempre, i-intimidate mo nga naman yung mahihirap na abala lang yan. Magastos lang yan sa korte. Maghahanap ka pa ng mamahaling abogado para ilaban mo yung karapatan mo. Di ba? Ganun kasi yung mga panakot nila kapag yung biktima ay walang alam sa justice system. Di ba? So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.